Patuloy po tayo sa series natin na Kaizen. Everybody say Kaizen. So, continuous improvement by God's grace. Yung ating title, Kaizen to become skillful. Sabihin natin lahat, Kaizen to become skillful. Kasi ang topic ko natin ngayon, yung tungkol sa ating skill and craftsmanship goal. Sa mga first time, siyempre, ang salitang Kaizen, Japanese word, that means continuous improvement. Kaizen to become skillful. So, lahat to tayo ay hindi pwedeng walang skills. God-given skills. Wala. At wala ding isa man sa atin na walang craftsmanship, walang craft. Yung mga estudyante, mga bata, later on, yung iba-ibang crafts darating. Pero habang nag-aaral kayo, nakikita nyo na rin yan eh. Mga skills sa singing, cooking, whatever, no? Sa pagiging athlete, mga skills yan eh, mga abilities. So let me start with the verse Romans 11. Ito po kasi napaka-importanting mailagay sa puso natin na foundation. Eh. Basahin natin, 1, 2, 3, go read. For from Him, and through Him, and to Him are all things, to Him be the glory forever. So yung pong buhay natin, from Him, from God. And everything na sa atin, from God lahat yan. Strength, abilities, mga mental acuities o mga intelligences, from God. And through God. Amen? Through God din na nagde-develop yan. At itong gusto kong maintindihan nyo, sabi rito, and to Him are all things. Anong ibig sabihin ng to Him? Para kay Lord. Amen? Yung buhay mo para kay Lord, para kay God. At lahat ng nasa iyo, para kay God. At ang sabi ng last sentence, to Him be the glory forever. Ang gusto ng Panginoon, sa buhay mo at sa lahat ng binigay niya sa iyo at i-develop mo, ang mag-glorify lang ay si God. Sinong payag doon? Magsabing Romans 11:36. So tayo dapat lahat, Romans 11:36 tayo lahat. Pagka hindi ka Romans 11:36, nako, delikado kang magyabang. At pagka hindi ka Romans 11:36, mukhang hindi mo i-develop ang mga binigay ni Lord sa'yo. Pagka hindi ka Romans 11:36, mukhang hindi ka maglilingkod kay Lord. Hindi mag-glorify si God. Pero lahat tayo kailangan Romans 11:36 tayo. Kaya itong verse na to, alam nyo, kailangan isulat sa puso ng Holy Spirit. At pangalawa, isulat natin sa bahay natin. Sino po dito ang merong verse na Romans 11:36 sa inyong bahay? Sabihin mo sa katabi mo, isulat na natin, ha? At makikita ninyo, dahil ina-acknowledge nyo si God, nakasulat yan, yung bahay ninyo, pagagandahin ng Panginoon. Amen? Kasi Romans 11:36 eh. So, I really pray that the Holy Spirit will write this verse on your heart. Kasi yung heart natin, tablet of heart na tinatawag yan sa Bible. So, yung mga skills, craftsmanship, talents, abilities, gusto ng Panginoon, through Him, ma-develop. Of course, mag-hard work ka dito. Pero through His grace, yung lahat ng binigay niya sa'yo, ma-develop. Wala naman kasi na skill na well-developed kagad. Wala akong ganun. Kailangan nung i-develop yan. Sabi ng Proverbs chapter 22, verse 29, basahin natin, 1, 2, 3, go read. Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. So sabi doon, do you see a man skillful? Bago ka maging skillful, meron kang skill. Amen? So normally yung skill na yun ang gusto mong gawin. Happy kang gawin mo yun. May skill ka. Pero nakakalungkot, maraming mga skill, especially sa mga Pilipinos, kaya more than 90% ng mga Pilipino skilled pero hindi naging skillful. Skilled lang, hindi naman skillful. Ang gusto ni Lord, skillful. Anong gagawin? Sabihin mo sa katamo mo, ipisba mo, Kaizen. Kailangan improve mo, amen? Yung skill mo, continuous improvement. Yung level 1, magle-level 2 yan. Magle-level 3, level 4, level 5 na skill. Hanggang nasa level 10 ka na skillful ka na. Amen? Sabi ng Psalm 16:3, Psalm 16, yung verse kanina kapatid, excellent. Basahin natin, 1, 2, 3, go, read.
for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. So kung pag-aralan niyo yung verse na to, as for the saints, tayo yung saints. Ibig sabihin ng saints, sanctified, set apart, saints on the earth. Tayo yung mga saints on the earth. Merong saints in the heaven, pero saints on the earth. Lahat ng mga sinanctify ng blood ni Christ, saints ang tawag. They are the excellent ones in whom is all my delight. Si God, nade-delight siya sa excellence. Nade-delight si God sa excellence. Amen? Marami po kasing tao. Ang leveling kasi, poor, average, excellent eh. Di ba? May skill, tapos ang nangyayari hanggang average lang niya de-develop. Hanggang average lang. Dapat hindi ko tayo ihinto na average lang. Punta tayo sa excellence. Amen? So yung skill, abilities, kailangan maging skillful ka. Hindi ka lang skilled, skillful. Kasi pagka sinabing skilled, may skill ka. Pero the question is, are you skillful? Pagka sinabing skillful, magaling na magaling. Amen ba mga kapatid? Sino po dito na sa year na to, magiging skillful siya? Papunta siya sa skillful at excellence, magsabing amen. So dapat yan ang goal natin this year. Seryoso. May mangyayari sa iyo sa year na to. Even on the area of your life na skills and craftsmanship, magiging skilled ka. So 4 things to do. Number 1, work. Sabihin natin lahat, work. Hindi lang basta i-workout mo. O, kasi yung workout, i-work mo, lalabas. Workout. Dilita. Yung mga muscle, lahat to tayo merong muscle. Pagka nag-workout ka, ma-perform yung muscle, di ba? Work at your skills and crafts with all your heart. Kailangan lagyan mo ng puso. Lagyan mo ng passion. Lahat to na nagiging skillful at excellent, may passion sila dun. Magigil. Amen? Magigil eh. Ano sabi na salita ho ng Panginoon sa Colossians 3:23-24? Basa. 1, 2, 3, go read. Whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Oh, siyempre dito ang context yung pag-work kay Lord, pag-serve kay Lord. No? Yung pagka nag-serve ka kay Lord na nilagyan mo ng puso, i-reward ka ng Panginoon. Pero I believe this verse is applicable whatever you do. Sabi dun eh. Sabihin natin lahat, whatever you do. So kapag may ginagawa ka, kung ano man ang binigay ni Lord sa iyo na panawagan, tapos binigyan ka ng skill. Kasi wala naman pong panawagan na wala kang skill. Wherever God called you, whatever called you to do, bibigyan ka niya ng skill and abilities and talent. Whatever you do, sabi doon, work at it with all your heart. Ito na po eh. Kasi ito yung what spells the difference between undeveloped, tsaka developed, at tsaka skilled. Maraming mga tao, especially Pilipinos, really, alam niyo po sabi ng mga sa mundo, ang mga Pilipino daw, magagaling. Amen? Isang patunay na magaling ang mga Pilipino, alam niyo ba, si Elon Musk nagtayo ng kumpanya dito. May kumpanya si Elon Musk dito sa Pilipinas. Nag-invest siya ng billions. Kasi nakita niya magaling ang Pinoy. Glory to God. Sabi mo sa mo, glory to God. Glory to God, di ba? Merong kumpanya dito. At ngayon, marami pong mga kumpanya na nag-i-invest dito. Why? Because they see the Filipinos na may potential. Maabilidad ang mga Pilipino. Matatalino yung mga Pilipino. Ngayon, ang problema lang sa maraming Pilipino, hindi sila nagwo-work at it with all their heart. Kaya mediocre ang ano. Lahat ng nakakaintindi sa salitang mediocre, magsabing amen. Konti lang. Kasi yung iba iniisip nyo, baraha. Hindi ito baraha na mediocre. Pastor, joker. Hindi. Ibig sabihin, average. Mediocre means average. Average lang. Ganun lang ang Pilipino yung, pwede na yan. Pwede na yan. Hindi po, kailangan ang, pagka nagtrabaho tayo, ang comment, pwedeng pwede. Sabihin mo sa mo, pwedeng pwede. Kasi mahilig tao pong pwede na yan. Kasi mas gusto pa natin mag-social media kaysa pagbutihin yung trabaho natin. Amen? Gusto pang magbulabulakbol, kwento-kwentuhan, mag-Netflix bago maging excellent.
Nako, sina Elon Musk, sina Bill Gates, kaya naging excelente yan. Kasi tutok, they work at it with all their hearts. Work talaga, kapatid, with all your hearts. Hindi ka magiging skillful at hindi ka magiging excellent if you don't work at it with all your heart. Amen? There are two things para mapakita mo na you work at it with all your heart. At ikaw ay le-level up at magiging skillful. Una, increase knowledge. Letter A, increase knowledge by reading and watching. So kailangan nagbabasa. Patuloy na inaaral, ini-study kung paano umunlad, gumanda yung ating pong skill. Di ba? Manood. Grabe ngayon. Yung Google, anytime pwede kang manood. So, imbis na manood ka ng kung ano-ano, pinapanood mo lang naman si Baby Giant. Kailangan panoorin mo na yung makaka-skillful sa'yo, makaka-excel sa'yo. Ano sabi ng salita ho ng Panginoon sa Proverbs 1:5? Basa. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Lahat ng gusto dito na maging wise, magsabing amen. Listen lahat ng wise. Add to your learning. How do you add to your learning? Read. How to add to your learning? Watch. Kung ano yung mga skill na gusto mong i-develop at doon mo gusto mong maging skillful, doon mo gusto mong develop ang iyong craft, yung iyong ability, yun ang panoorin mo. Diba? Yung mga praise and worship dito, siguro nanonood ng mga pagtugtog, diba? Yung mga gustong umawit, manonood kung paano umawit. Ako po talagang gusto kong galingan yung pag-awit ko. Talaga pong nanonood po ako. Kaso, baka ako kasi, ang gusto ko, masterin yung +1. Magaling ako sa pagdating sa kantahan sa +1. Sa -1, hindi ko. Hindi ko minaster yun. Kasi grade 2 pa lang ako, nagpa-+1 na ako. Ano sabi na, Pastor, ano yung +1 at saka -1? Basta po ako, magaling po ako sa kantahan, basta +1. Basta +1. So, alam niyo po, sabi ng salita naman, add to their learning. Do you add to your learning? Kailangan mag-add ka ng learning weekly. If it's possible, even daily. Kasi ako, palis po kami, pumunta po kami sa Australia bukas, no? Inisip ko nung lulutuin doon sa sa Australia. Magaling magluto si Chase, na Karen. Pero nagtingin-tingin ako nung pwedeng lutuin din namin ni Pastor Rod. Kasi minsan, kahit di po kami marunong, nagpapasikat din kami. Nag-download ako, 14 yung na-download ko. Yung lahat ng luto, ng tofu, tsaka itlog. Ang mga dinownload ko, siyempre, di ba? Panakikitaan ko sila. So, add to your learning, kapatid. At ito pa, ang sabi ng salita ng Panginoon, let the discerning get guidance. Everybody say, get guidance. So, anong ibig sabihin niyan? Get mentor. Get mentor. Kailangan may mentor. Alam nyo, lahat ng gusto maging wise dito, magsabing amen. Ay nako, mahabang panahon at paghihirap ang matitipid mo kapag may mentor ka. Kasi yung pagka-mentor ka, yung kanyang mga kapalpakan at failures ng 15 years, ikukwento lang niya sa'yo ng 10 minutes. Natuto ka na. Amen? Ganun yun. Tapos yung mga inipon niyang galing ng 20 years, isi-share niya sa'yo ng 1 oras, alam mo na. Ganun katindi na meron pong mentor. Sabihin mo sa dapat may mentor ka. So, kahit anong skill yan, kung ano man ang trabaho mo, kung anong gusto mong matutunan, pagkanta man yan, o kung ano pong livelihood, kailangan merong mentor. At sobrang daling magka-mentor, libre. YouTube lang. May mentor ka na. Amen? Kaya ako, mentor ko si Rick Warren sa spirituality. No? Kahit patay na si Billy Graham, mentor ko yan. So yan ang isa sa mga positive things, one of the positive things about our age now, tinatawag na internet, Wi-Fi age, generation, yung magkakaroon ka na ng maraming learning at the tip of your finger, at the palm of your hand. Meron ka ng mentor. Marami ka ng matututunan. Amen? So, kaya nga sa finances, para magkaroon tayo ng financial management skill, kailangan mentor mo si Chinkitan.
Alam nyo, meron pong isang medyo, hindi ko naman inaano, no, pero may kayabangan may kayabangan yung salitang self-taught. I am a self-taught, self-made man. Ha? Sarili mo lang talaga nagturo sa sarili mo? No. Marami kang naging mentor, di mo lang ina-acknowledge. Amen. Marami kang binasa, marami kang pinanood, di mo lang sila in-acknowledge. Yung self-taught, there is no such thing. Wala. Lahat tayo natuto from others and through others. Amen? Lahat po tayo. Wala namang ikaw nagturo. Sino po dito nag-grade 1, ikaw nagturo sa sarili mo ng math? Di ba? Science. Oh, meron bang self-taught niyan? Wala naman. Wala naman po self-taught. And self-made man, wala akong ganun. Lahat po tayo, may nagturo sa atin. Amen? May nagpaturo tayo. Kaya nga yung mga teachable, yun o ang matinding natututo. Nag-grow yung mga teachable. Yung mga hindi teachable, wala. Stuck yan. Mayabang Sabihin mo kasi, mayabang kasi. Kailangan kasi, magpakumbabaho tayo, kailangan tayong may mentor. Kahit sa spiritual life, kailangan mayroong mentor para mag-grow ka. Alam mo ba ninyo yung mga hindi nag-grow? No offense. Walang mentor. Sabihin mo sa kanila mo, true or false? Amen? Lahat ng gustong mag-improve, mag-kaizen, pwede po bang i-fist-bump yung katabi mo? Kaizen. Dapat may mentor ka. Amen. Dapat may mentor ka. Get guidance. Sabi na salita naman, get guidance. Tingnan nyo to Bigyan ko kayo ng sample. Grabe, may problema ka. No? Tapos, ayusin ko itong problema. Grabe, limang araw na, isang buwan na, isang taon na. Kung nagpa-counseling ka kaya, tapos na yan. Amen? Sabihin mo sa kapatid, counseling ka. Kaso yung iba, pagka nagpa-counseling, hindi reading magpa-counsel. Nakikipag-away sa counselor. Tsaka nagbibingi-bingian sa counselor. Hindi tinatanggap ang counseling. Kaya minsan yung counseling, dapat may bayad para makinig. Yung iba kasi pagka libre, walang kwenta di ba? Lalo na yung Pinoy, counseling libre. Biruin nyo naman, nagka-counseling po ako noon, nag-offer ako ng counseling sa isang may problema sa mental health. Grabe, parating kinakancel. Kasi libre. Pero kung sa doktor lang yon, magbabayad ng 2,000. Alam mo ba na yung pagbabayad sa counselor ngayon? Magkano? 2,000, 3,000 per 30 minutes. Ang mahal kaya. Amen? Pag may problema ka, get guidance, get counseling. Ganun lang po yan. And then the second thing about working at it with all your heart, practice. Everybody say practice. When you work at your skill with all your heart, you're willing to practice. Ay nako. Lahat na nakinig mo sabi amen? Ang skill, gumagaling, nag-i-improve, nagkakaisen yan kapag ka pinapractice. Paano gumaling yung mga kumakanta? Practice. Pagka hindi mo pinractice, if you don't use it, you lose it. Alam nyo the greatest shooter of all time, si Steph Curry. No? Si Steph Curry. Talagang declared siya yung greatest shooter. Pero tanungin niyo siya ngayon, parati ko pong pinapanood si Steph Curry, Hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin. 4 hours to 8 hours a day. Shoot lang ng shoot. Kasi alam niya, kahit greatest shooter siya, skillful shooter siya, excellent shooter siya, pagka hindi niya pinractice, hindi niya ginamit, mawawala yun. Amen? Sa Tagalog pa, pagka hindi mo ginamit, mangangalawang. Ang sabi. Sabihin mo sa mukhang kalawang na sis. Hindi pa nag-uumpisa, kalawang na Diba? Yung iba po, kakaumpisa pa lang ng skill, hindi pinractice, hindi ginagamit, hindi pinapractice. Ayun. Nag-uumpisa pa lang yung kanyang skill, kalawang na. Di kasi pinapractice. Ako po pinapractice ko, mine +1 po to. +1. So mga kapatid, sabihin mo sa kanila, practice kapatid Practice. Practice po. Kahit magaling ka na, practice pa rin. Huwag mo sasabihin na wala ka nang ikaka-level up. Kapag ka pinractice mo yan, ile-level up mo pa rin yan. Sabi nga, sky's the limit. No? Kahit magaling ka na magluto, kahit ano nang skill mo, galingan mo ng galingan. Practice mo ng practice. Work at it with all your heart.
Number 2, let me go to number 2. Pray to become skillful. In some skills God has given you to become successful in life. To become skillful, kailangan mong ipag-pray. Sabihin natin lahat, prayer. Ang example natin si Solomon. Lagay nga natin sa 1 Kings 3, 1-14. Start na lang natin sa verse 5. 1 Kings 3:5. Alam niyo po, si Solomon, naging hari, wala siyang skill. Bata lang siya. Inappoint siya ng tatay niya kasi nga noon, pagka monarchial, ina-appoint. Pero nung ma-appoint, kasi alos siya yung bunso ni King David 'di ba? Anak ni Bathsheba. So sabi na salita ng Panginoon, at Gibeon the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God has said, ask for whatever you want me to give you. Verse 6. Solomon answered, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. And then verse 7, pakinggan niyo to sa 7. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child. He humbled himself. Only a little child and do not know how to carry out my duties. Biruin nyo yan. Ginawa siyang hari, pero bata lang siya. Of course, he was not 5 years old. He was not 10. Maybe he was around 20 years old. Pero metaphorically speaking, I was just a little child, sabi niya. I'm only a child and do not know how to carry out my duties. Hindi ko alam paano ko gagawin yung mga duties ng isang king. Amen? Humility. Everybody say humility. So dito po talaga papasok ang gusto kong ipasok sa inyo mga kapatid. Gusto kong mailagay sa puso nito. Gusto ho ba ninyong from skilled to skillful? Amen? Mag-pray ho kayo. Humble yourself before God. Of course, you're going to practice. We're going to work at it with the Lord. Pero samahan mo ng prayer. Lakipan mo ng prayer. Lord, tulungan niyo po akong gumaling sa skill ko na to. For your glory to. Amen. Pwede bang practice? Sabihin natin lahat, Lord, tulungan niyo po akong gumaling. Maging skillful sa binigay niyong skill. Amen? Yan ang pag-pray mo parati. Lord, tulungan mo akong maging skillful. Yan ang ginawa ni Solomon. No? Yan ang ginawa ni Solomon. Nagpakumbaba sa Panginoon, nanalangin. Ang tindi. Lagay nga natin sa verse, kapatid, sa verse 8 na. Nasa verse 8 na tayo, kapatid? Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Verse 9. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours. Verse 10, the Lord was pleased that Solomon asked for this. You know what? Kapag pinagpipray mo, Lord, bigyan mo ako ng ability na maging skillful for your glory. Napiplace si God. Amen. Kasi yung iba, sige, practice na ako ng practice. Sige, basa na ako ng basa. Hindi mo nagpe-pray. Paano mapiplace si God? Sarili lang. Amen? Kailangan get God involved. Isama mo si God sa pagde-develop mo. And how? How to do it? Prayer. Everybody say prayer. Ipag-pray mo, kapatid. Amen. Sino po magpe-pray na maging skillful? Magsabing amen. Ngayon, mga kapatid, maigsi lang yung buhay natin. Ilang taon tayo mabubuhay? Maigsi lang yung buhay natin. Huwag naman lahat ng skill aralin mo. Huwag ko tayong maging jack of all trade, master of none. Kailangan, kahit 2-3 lang, magaling tayo, especially sa ating livelihood. Kung ano yung source of livelihood na kung saan ka i-bless ng Panginoon, doon ka magpaka-skillful. Amen? Yung Deuteronomy 8:18, pakipakita mo nga kapatid, Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18, yung verse natin dyan sa Deuteronomy. Basahin natin, 1, 2, 3, go read. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirms His covenant. Grabe. Sino tinatanggap ang Deuteronomy 8:18? Sabihin mo sa kati mo,
Kung tinatanggap mo ang Deuteronomy 18, sabihin mo sa katabi mo, merong kang ability to produce wealth. Sige, sabihin mo sa kanya. Youth, meron ka na rin. Meron kang ability to produce wealth. Amen? Kaya lang, ipagpe-pray mo. Pagpe-pray mo, Lord, yung ability ko to produce wealth, ano po ito? Paano ko po ito gagalingin? Most business now, yung reselling, ganun. So yung reselling, alam nyo, kung walang God's favor dyan, wala eh. Any business, kunwari, kahit anong business, without God's favor, hindi yan magtatagumpay. Lahat ng tumatanggap sa Deuteronomy 18, say amen? Sabihin mo, may binigay na ability si Lord sa'yo. Tanggapin mo tong Deuteronomy 18. Amen. Lahat ng tumatanggap, sabihin natin, pwede mo bang may action? Kasi pagka may action, may, sige, pwede. Meron ako, sabihin mo, meron akong ability to produce wealth. So, anong gagawin mo dyan? Pagpe-pray mo. Pagpe-pray mo kung saan area yan, di ba? Kasi, alam nyo, marami yung mga nagluto ng ubi, pero hindi sila naging successful. Why? God's favor eh. Di ba? God's favor po. Any business is God's favor. Kahit sabihin mo pa, napakasarap ng produkto mo, napakaganda ng business mo, hindi yan magpo-produce ng wealth kung walang God's favor. So, kailangan may God's favor. Paano magka-God's favor? Sabi mo sa mo, malakay 3:10. Amen. At saka Joshua 1:8. Amen. Obey ka kay God. Amen. Yan ang sikreto ng God's favor. Amen ba, mga kapatid? So, yun, pray. Pero meron akong sasabihin na mabibilis na mga top skills na kailangan, essential skills na kailangan yung i-develop this year. Ito, ang dami naman. Pero alam nyo, ito konektado to. Dapat may planning skill ka, organizational skill, time management skill, communication skill, stress management skill, problem solving skill, relationship skill, leadership skill, source of livelihood skills. Yung source of livelihood skills, nakakonect yan sa planning skill, organizational time, stress management. Alam nyo, pagka po kayo lume-level up sa skill ninyo, parate maka-encounter ka ng hindrances, problema, nakaka-stress na sitwasyon. Kaya po yung maraming mga tao, hindi po nagle-level up kasi ayaw nila ng stress. Ayaw ng stress. Hindi magle-level up yun. Lahat po ng pagle-level up, meron po siyang ino-overcome na stress. Amen? Kaya kailangan alam mo na yun. Given na yun, kapatid. You cannot level up without stress. Pero kapag ka positive ang tingin mo sa stress, hindi ka mai-stress ng ganun. Amen? Stress ka, konti lang. Pero alam mong i-manage. Amen? Kaya kailangan ng time management ay stress management. Everybody say, stress management. So, lahat to na nag-level up, naging skillful, they encountered stressful situations. And they chose to overcome. And they managed to overcome. But everything is by God's grace. Everything is by prayer. Amen? Number 3 is this. Ito. Binigyan ko ng punto po ito kasi revelation ng God. Emotional intelligence. Everybody say emotional intelligence. Ang emotional intelligence must be well established this year, which is based on the fruit of the Holy Spirit. Mahirap po na maging skillful, the same time, maging successful pagka wala kang emotional intelligence. Yes, pwede ka maging skillful, pero hindi ka magiging successful. Not all skillful are successful. Why? Emotional intelligence is lacking. At ito yung number 1 na plague, salot. Number 1 na salot ngayon sa mundo, yun pong poor emotional intelligence. Malaking problema siya. Especially among the youth. Generation Alpha, Generation Z, sobrang poor ang emotional intelligence. Sino po dito mag-establish ng kanyang emotional intelligence this year? Magsabing amen. Let me go to number 4, last. So, ang sagot po para ma-establish ang emotional intelligence, fruit of the Holy Spirit, amen? Everybody say, fruit of the Holy Spirit. Kung magpapapuspos ka sa fruit of the Holy Spirit, yung emotional intelligence mo, magiging well-established. Magiging well-established. Magiging napakalakas ng emotional intelligence mo when you are filled with the Spirit of God. When the fruit of the Holy Spirit is established in your life. Number 4, be empowered by the Holy Spirit. Ay kailangan po yan sa pagiging skillful. Basahin natin sa Exodus chapter 31, 3-5. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. And I have filled him with the Spirit of God, with skill,
ability, and knowledge in all kinds of crafts, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of craftsmanship. So dito, pinag-uusapan, yung mga magbibuild ng temple, ng altar ng Panginoon. Bakit kailangan pa mapuspos ng Holy Spirit? Filled with the Spirit. Kahit ano palang pinagagawa ni Lord sa'yo, kailangan ng pagpupuspos ng Holy Spirit. Amen? Sino po dito ang tunay na tumanggap kay Jesus? Lamang na kayo. May Holy Spirit na kayo. Ang problema lang, baka hindi kayo marunong magpapuspos. Kailangan magpapuspos. Sabihin mo sa mo, kailangan magpapuspos. So habang ikaw ay nagpa-practice, magpapuspos ka sa Holy Spirit, sabihin mo, actually, you are praying to the Holy Spirit. Yung sinabi ko sa kanina, prayer connected. Lord, Holy Spirit, tulungan niyo po. Alam niyo, nung ano po, nag-aaral ako mag-drive. Sabi ko, Holy Spirit, tulungan niyo ako mag-drive. I learned to drive in 1989. 89 ako start nag-drive. Papatulong ko sa Holy Spirit. Tapos nung kailan yan, hindi ko na maalala kung anong taon, nung nag-aaral ako mag-drive ng motor. Gusto kong maging matutong grabe. Holy Spirit, tulungan niyo ako matutong magmotor. So, mga kapatid, lahat ng may Holy Spirit, magsabing, praise God. May katulong ka, helper mo ang Holy Spirit to become skillful. Amen? Okay, meron kang mga helper na mga mentor, meron kang tutulong sa iyo kung paano ka ma-develop, pero the greatest helper is the Holy Spirit. Sabihin natin lahat, the greatest helper is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang greatest helper mo para maging skillful.